Expanded benefits for chronic kidney disease at datos ng dialysis claims. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Israel Francis Fargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Weng and Asek Joey. Magandang tanghali din po sa lahat ng ating tagapanood. Doc Ish, mula sa expanded benefits para sa mga pasyente ng PhilHealth na may problema sa kidney, pinalawak na ang hemodialysis sessions na dating 90 lamang at ngayon ay nasa 156 sessions na kada taon. Ano po ang layunin at epekto nito sa mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis? Well, unang-una po ay dahil napakataas na ng porsyento ng mga tao o ng Pilipino na meron pong tinatawag na chronic kidney disease or yung tinatawag na end-stage renal diseases. At nangangailangan nito ng gamutan, unang-una either through dialysis, hemodialysis, peritoneal dialysis, or yung pong talagang treatment para sa kanya is the kidney transplant. Now, for the hemodialysis po, we expanded our benefit, sabi nyo nga, covering 90 sessions dati, ngayon 156 sessions na po. At yan ay para sa buong taon na. Because ang maximum dialysis po natin is 3 times a week. And then meron tayong 52 weeks in a year. So 156 sessions na, buong taon na. And we also increased our benefit from 2,600 pesos per session to 6,350 pesos per session na. So ngayon po umaabot ng halos 1 milyon na yung benepisyo natin para sa hemodialysis. Sa hemodialysis pa lamang yon. But we also expanded our benefits for peritoneal dialysis and of course our kidney transplantation. Yung 3 times a week, yan po ang standard, no? Yes. Actually, meron pong pwedeng twice a week, pwede, pero ang maximum po is 3 times a week. So ito pong peritoneal dialysis na abot na ng 1.2 million pesos. Paano po ito naiba sa hemodialysis at sino po yung pwedeng mag-avail nito? Yun pong hemodialysis, yan po yung dialysis, yung paglilinis ng ating dugo na gumagamit po ng machine. Yun naman pong peritoneal dialysis, ito po ay merong catheter na inilalagay dun sa ating tiyan, ipinapasok sa ating tiyan, tapos doon po pinapadaan yung dialysate solution at ito po ay pwedeng gawin ng mismong pasyente. Kahit sa bahay, sa opisina, at any time of the day, pwede po niyang gawin yon. So, yun pong hemodialysis naman, yun ay through the machine at ito ay pinapadaan sa dugo. Tapos yun pong ating dialysis ng peritoneal ngayon, para po sa ating mga adult patients, ito po ay umaabot dati from 260,000. Ngayon po, depende sa ginagamit nating ilang bags, kasi solution siya eh. So, pwedeng 2-liter solution, pwedeng 3 bags sa isang araw or 4 na bags. Sa adult po, umaabot siya ng around 500,000 na ngayon per year. At sa mga children naman po, ay umaabot na ito ng tama kayo, mga 1.2 million pesos po. Sa datos ng PhilHealth, Doc Ish, gaano karami ba yung claims sa dialysis, whether hemodialysis or peritoneal? Alam nyo, yung sa first semester of 2025, tayo po ay nakapagbayad na for hemodialysis ng around 27 billion pesos for more than 2 million claims. That's 6 months pa lang. And then for peritoneal dialysis po, tayo ay nakapagbayad na ng around 121 million for 14,000 claims. Pero for 2024, ang nabayada namin for the whole year of 2024 for hemodialysis is around 28 billion. Pero ngayon, half of the year pa lang, 27 billion na tayo. And then for peritoneal dialysis naman ng 2024, mga around 400 plus million na nabayada natin. So wala naman pong delay dun sa pagbabayad kasi di ba dati yan nirereklamo ng mga ospital na delay magbayad ang PhilHealth kaya na-delay din yung pag-process nila ng benefits. Well, unang-una po, ang atin naman pong beneficyo is automatic deduction. So pag halimbawa po tayo ay madi-discharge na, automatic na siya dapat kinakaltas. Tama po kayo, nagkaroon tayo ng issue tungkol sa pagbabayad, but we are continuously improving on it. Ngayon po ay ang ating national average for payment is around 23 days.
na dapat ay 60 days at ang gusto nga po ng ating Pangulo, Dr. Edwin Mercado, is mapabilis pa ito kung mapapababa sa 7 days, ay mapapababa po natin. So mas mabilis na po tayo nakakapagbayad ngayon. So sir, ano naman po yung naging batayan ng PhilHealth para itaas yung kidney transplant coverage mula 600,000 pesos na ngayon ay 2 million pesos na? Unang-una, yun pong ating pag-expand sa dalawang klaseng expansion siya. Una is on the benefit mismo, na tama nga po kayo, ngayon ay hanggang 2.1 million, kasi dahil na rin po ito sa paglaki ng gastos ng kinakailangan sa isang kidney transplant. At ang pangalawa po nating expansion is, dati ang kino-cover lang natin is yung mga living donors. Pero ngayon po, pati deceased organ donors, kino-cover na rin po natin. So sa mga adult patients po, ang ating pasyente po ay umaabot na ng from, dati kasi 600,000 yung pinakamababa. Ngayon, ang pinakamababa nating pakete is 800,000 at umaabot ito sa more than 1 million sa adults, pero sa children, umaabot po ng more than 2.1 million. Under this expanded benefit package for kidney transplant, Doc Ish, mga ilang Pilipino ang madadagdagan in terms of yung tulong na maibibigay sa kanila? Well, basically po, kung titingnan natin, from 600 to 800,000 pesos, that's around almost 25% increase to more than 300% increase. Tapos nga po yun din is mas yung kasing listahan ng donors, medyo mahaba yung pila para makakuha ng donor. Kaya nga po kinilala na rin natin ngayon yung disease organ donation at kino-cover na rin natin siya para mas marami yung makakakuha ng ating kidney transplantation package. So Doc, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano naman po ma-avail ng isang PhilHealth member na kailangang sumailalim sa kidney transplant? Opo. Well, unang-una, gaya po ng ating Universal Healthcare Law of 2019, ang sinasabi doon is bawat Pilipino, automatic member ng PhilHealth. And then bawat member, dapat mayroong immediate eligibility. Pero since ang kidney transplant po is a Z-benefit package or a package for catastrophic cases, hindi rin po lahat ng ating accredited ospital ay nakakapagbigay nito. Because not hospitals naman are capable of doing transplants. So, meron po tayong mga kinokontrata na mga ospital na may kakayanan na kayo ay magkaroon ng kidney transplant. So, unang-una, dapat po ay ma-pre-authorize muna kayo ng ating mga ospital na ito. At pagka kayo po ay na-pre-authorized, pwede na po kayong mas-subject to the kidney transplant package natin. Nabanggit nyo, Doc Ish, yung Z-benefits package. Ito po yung unang pagkakataon mula 2012 na tinaasan ng Z-benefits para sa kidney transplant. Pakipaliwanag po ang layunin ng Z-benefits at paano ito naiiba sa regular PhilHealth packages? Well, unang-una nga po, gaya ng nabanggit ko, the Z-benefits is really for the catastrophic cases. So ito po ay nagko-cover sa mga transplants, dun po sa ating mga cancer patients, ganun din po yung mga operasyon para sa puso, no? Yung sa mga valve surgeries, sa mga orthopedic surgeries. At ito po, ang layunin po nito is maibigay yung kabuuan ng treatment from diagnostic up to the rehabilitation ay mako-cover po ng PhilHealth yung kabuuan. Ito, Doc, nabanggit nyo kanina no, na yung post-kidney transplant, i-cover na rin yung mga donors. So ano po yung coverage nito? Opo. Well, isa po sa ating expansion sa kidney transplant, ngayon po, kino-cover na natin yung post-kidney transplant. So, ito naman pong post-kidney, kasi po pag ikaw ay nagkaroon ng kidney transplantation, after po nun, habang buhay kang iinom ng gamot para po sa anti-rejection, immunosuppressants, tapos may mga laboratorio na kinakailangan gawin to monitor the function of the kidney. So, ngayon po, kino-cover na po natin siya ngayon, at para sa mga adults, ang atin pong pakete nito on the first year is around 660 plus thousand. Succeeding years, it will be 600,000. Sa mga children naman, sa mga kabataan po, is ang ating coverage for the first year ng post-kidney is around 1.7 million. And then succeeding years, around 800 million na. And then,
kino-cover na rin po natin, yun pong ating deceased organ, ay yun pong, doon naman siya natin ngayon kino-cover sa kidney transplant package mismo, nakasama po doon yung pag-harvest ng organ, doon po sa pasyente na patay or sa deceased organ. And then, pagdating po sa post-kidney transplant, yung atin pong mga donors, kasama rin po yung kanilang mga monitoring and laboratories kung kinakailangan. Doc Ish, alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano pa po yung mga benefits na i-increase o i-expect natin from PhilHealth this year? Well, ayon nga po sa utos ng ating Pangulo Bongbong Marcos, ay dapat ang ating mga benepisyo ay patuloy na pinapalawak. Hindi lang po ang ating benepisyo, but even our serbisyo ay pinapaganda. So sa atin pong mga nakalinya pa na mga benepisyo na ipapalawakin natin, nandyan po yung sa cancer. Unang-una po kami po ay nag-aaral ngayon para dun sa liver cancer natin, sa lung cancer, to expand also our current prostate, cervical, and ovarian cancers, and our colorectal cancer. At ang isa po sa malaking utos din ng ating Pangulo is dapat pinapalawak natin yung ating tinatawag na primary care. Kung kaya't yung ating pong konsulta program, yung ating tinatawag na primary care, ay unti-unti po nating pinapalawak to include more benefits for preventive and promotive. Balikan ko lang, sir, yung dun sa pagdodonate ng internal organs. Paano kung kailangan pa po ba dyan nung dati kasi parang may donor's ID, di ba? So paano kung yung mauna, hindi naman alam ng kamag-anak na donor pala siya ganito, or hindi naman natin inaasahan, kunyari nasa ospital or na aksidente, hindi natin inaasahan na mangyayari yun, mawawala na sa isip mo na gustong i-donate nung namatay yung Sa likod ano. ba ng lisensya, meron pa rin ganun? Meron pa rin po, tapos meron din talaga yung parang kulay yellow na card, na organ donor something. So, unang-una, kinoconsider po yon. Pero syempre, kinoconsider din po yung mga opinion at pagpayag ng mga naiwan. So, talagang kinukuha pa rin po yung consent nila para po doon sa pagbibigay ng mga ganitong organ para po ma-donate. So doon po yun sa ospital? Kung sa ospital or doon sa ospital na po siya mangyayari, or kasi kung minsan ang kalimitan na pinagmumulan ng mga deceased organ donors are coming from accidents. So pagkuha ng pasyente sa streets and all, pagdating po sa ospital, tatanungin kung siya ay organ donor card holder or kung gusto ng pamilya na ma-donate yung pong organ na functioning pa para po doon sa mga nangangailangan. Okay, sir. Tanong po ng karamihan, paano po tinitiyak ng PhilHealth na sapat ang pondo para masuportahan itong bagong benepisyong ito ng mahabang panahon? Well, kasama po sa pag-aaral at paggawa ng benepisyo, kaakibat po yung tinatawag na actuarial financial impact analysis. So every time po na mag-a-approve ang ating board of directors ng PhilHealth ng isang benepisyo, kasama po sa ipinipresent kung ano ang magiging epekto niya sa ating finances, kung ito po ay sustainable at matutustusan yung pagpapatupad. Kaya po nakakasiguro tayo na once naglabas tayo ng benepisyo, ito po is sustainable at masusuportahan ng pondo ng ating PhilHealth. So sa ngayon po, lahat ng ating inilalabas ay talagang masusustain na natin, at kung makikita mo po ninyo, patuloy pa rin tayo na nag-expand. So ibig sabihin po ay may sapat na pondo ang PhilHealth to support all its benefit expansion. Kaya lang syempre sasabihin ko rin po, ba't kinakailangan din natin later on to really sustain all the programs and all the plans na kailangan din na talaga una, patuloy tayo nagbabayad ng premium contribution, and second is yung pong subsidiya na nanggagaling sa gobyerno, patuloy din nating matatanggap. Doc Ish, may ina-expect ba tayong additional programs para sa outpatient emergency care at acute myocardial infarction, at paano po maa-avail ito ng ating mga miyembro? Well, Asik Joey, actually po, nakapaglungsad na kami ng bagong benepisyo, yun pong tinatawag na outpatient emergency care benefit package. Dati kasi ang ating kino-cover lang primary care and then inpatient.
Pero kapag nadala ka sa ER at hindi ka na-admit, wala tayong benepisyo nun. Pero meron na po tayo niyan starting February 14 of this year. Kino-cover na po natin yung mga pasyente na nadadala sa emergency room, nagstay ng 2 hours, 3 hours, 5 hours, less than 24 hours, hindi na-admit, covered na po yan ng PhilHealth. Pagdating naman po dun sa MI, meron po tayong in-expand na benepisyo. Ito po yung ating tinatawag na acute myocardial infarction, ischemic heart disease. So ngayon po, yung ating benepisyo dyan, unang-una, kung ang pangangailangan po, nagkaroon kayo ng atake sa puso, cardiovascular attack, or yung MI na tinatawag, or myocardial infarction, yun pong kapag ang gamutan ay kinakailangan kayong turukan ng gamot na medikal, yung pong fibrinolytic agent na tinatawag, dati po ang benepisyo natin dyan is around 30,000. Ngayon po, nung in-expand natin, ito ay umaabot na sa 130,000. Kung ang kinakailangan naman pong gamutan sa nagkaroon ng myocardial infarction or heart attack ay operasyon, katulad po ng angioplasty, dati po ang coverage natin dyan is 30,000. Ngayon po ang coverage na natin is 530,000 pesos. Tapos kasama na rin po ngayon dyan sa myocardial infarction yung cardiac rehabilitation na umaabot sa 66,000 at kino-cover na rin po natin yung ambulance transfer. Halimbawa, ikaw ay nadala sa isang ospital na walang kakayanan, nagamutin ang inyong heart attack, ililipat ka to another hospital, yun pong paggamit ng ambulansya, kino-cover na rin po natin sa around 22,000 pesos package. Parang hindi lahat ng Pilipino alam yan. Kasi sino ba dapat yung nagsasabi kapag nandun na sa ospital, ang PhilHealth po ba yung ospital mismo? Kasi parang... Well, unang-una po, tama din kayo dahil isa po yan sa challenge natin, informing almost the 116 million Filipinos. Pero meron po kaming tinatawag na P-cares sa ospital. Sila po yung nagbibigay ng informasyon sa ating mga miyembro. Pangalawa ay dapat po ay binabanggit ng ospital yung lahat ng benepisyo na meron po tayo na ibinibigay. At pangatlo naman po, para sa atin namang mga miyembro, you can always check our website at www.philhealth.gov.ph or sa eGov app po natin, or you can call the 24/7 hotline ng PhilHealth at 028-622-2588 para po matanong yung ating action center para po sa lahat ng benepisyo ng PhilHealth. So dun sa mga members naman na hindi naman nagagamit yung kanyang benepisyo dahil kunyari meron siya tawag nito, beneficiary siya ng isang member din, mas nagagamit yon. So yung parang savings niya doon is yung ginagamit para doon sa iba pang members. Tama po kayo dyan, Kweng. Because yun pong ating PhilHealth is a social health insurance na ang talagang isang basihan niyan is yung pong tinatawag nating bayanihan principle. The rich subsidizes the poor, the young subsidizes the old, the sick, the healthy subsidizes the sick. So kung hindi po natin nagagamit yung ating mga naihulog or hindi tayo nagkakasakit, pasalamat tayo. Because yung PhilHealth is a benefit na gusto nating meron, pero ayaw natin gamitin. Kasi ibig sabihin, may sakit tayo. So kung hindi po natin ito nagagamit, tayo po ay nakakatulong doon sa mga nangangailangan. Pagdating naman ng panahon na tayo ang nangailangan, sila naman yung tutulong sa atin. Ayan, siguro mensahe na lamang po, Doc Ish, sa ating mga kababayan na may chronic kidney disease at sa kanilang pamilya na nangangamba po sa gastusin, whether sa dialysis o sa kidney transplant. Salamat po, Kweng, and of course, Joey, sa pagkakataon. But ang atin pong mensahe, hindi lamang siguro sa mga tao na may sakit sa chronic kidney, but sa lahat ng nangangailangan at magkakasakit. Una-una po, gusto kong i-remind yung 4 M's ng PhilHealth. Una, tayo po ay kinakailangang magpa-register para kung kakailanganin ng PhilHealth, hindi na po tayo magsasubmit pa ng kung ano-anong dokumento. Pangalawa, mag-update po tayo ng ating information sa PhilHealth. Pangatlo, magbayad tayo ng premiums kung kinakailangan. At pang-apat po, mag-avail ng ating mga benepisyo. Ito naman po ay para din sa ating lahat, para po sa patuloy nating pagpapalawak ng serbisyo at pagpapaganda ng ating mga serbisyo at benepisyo.
Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ish Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.